Hallelujah. Yes. Amen. Amen. So ang buhay hindi lang sa material na bagay. Yes. Ang buhay hindi lang, mga kapatid ko, sa isang maalagwang buhay. Ang buhay ay sa Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang 12, mga kapatid, sabi niya, "Oh, Panginoon, paano kami aalis sa iyo? Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Yes. Di ba? Kaya mahirap umalis sa kamay ng Diyos. Ha? Maghanap ka ng buhay na wala hanggan dyan sa paligid, mga kapatid. Wala nag-offer niyan. Ang Panginoon Jesucristo lang nag-offer ng eternal life. Amen. Kaya paano ka raw aalis sa kamay ng Panginoon? Lalo pat, mga kapatid ko, nararanasan mo ang tunay na tinapay ng buhay. At ang buhay na ito, o ang tinapay na ito ay bumababa galing sa langit para sa iyo, para sa concern mo, para sa buhay mo, para sa kalakasan mo, para sa katagumpayan mo. Kaya sabi ni Peter, "Lord, hallelujah, hindi ako aalis sa iyo." Amen. Kaya masaya ang paglilingkod nila sa Diyos. Maguguluhan ka, mga kapatid ko, kung ang isipin mo yung material na bagay. Maguguluhan ang kaisipan mo kung ang concern mo ang sanlibutan na ito. Maguguluhan ang isipan mo, hallelujah, kung ang kalooban ng Diyos hindi mo masusunod. Pero pagka sinunod mo ang Lord, hallelujah, sasabihin mo sa sarili mo, "Lord, hindi ako ang masusunod. Ikaw ang masusunod. Dahil ikaw ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." In this world, you have tribulation, but be of good cheer. Jesus Christ overcome this world. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Come on, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid ko, nung sumunod ng mga apostol sa Panginoon, mga kapatid, nakaranas sila mga problema, pero kailanman hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen. Sa totoo lang. Ulitin ko ang sinabi ko, mga kapatid, bago pa itinatag ang mundo ito, ang lahat ng blessing, mga kapatid, nandiyan na. Kaya hindi ka mag-worry, mga kapatid. One thing you do, hallelujah, is to obey the will of God. Sundin mo lang ang kalooban ng Panginoon. Hindi ka maguguluhan, hindi ka matatakot, hindi ka mag-alala, mga kapatid ko, because God is good all the time. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Yan yung importante, mga kapatid. Kaya sila, mga kapatid ko, masaya. Kahit na, mga kapatid, sinusubok ang kanilang buhay. Kahit na, mga kapatid ko, binitin sila, kahit na pinagpapalo, mga kapatid, masaya pa rin sila, mga kapatid. Kasi ang joy, mga kapatid, comes from the inside. Galing sa ilalim ng kaikuturan ng ating puso. Pwede sabihin ng tao, masaya ako. Pwede magkumuplansa ang tao, mga kapatid ko. Hallelujah. Sasabihin, papatsap niya, masaya ako. Pero nga, may manifestation, mga kapatid ko, na ikay nag-enjoy. Ano yung manifestation, mga kapatid? Hindi ka makakaranas ng kahinaan. Firmis kang maglingkod sa Panginoon. Hindi ka lalayo sa Panginoon. Firmis kang lalakas sa Panginoon. Dahil ang kalakasan, the joy of the Lord is our strength. Amen! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nag-enjoy sila kahit may hardship sa buhay. Nag-enjoy sila, mga kapatid ko. Hallelujah. Ang mga mananampalatayang ito, mga kapatid, nag-enjoy sila. Even though may mga hardship sa kanilang buhay, nag-enjoy sila sa fellowship nila sa Lord. Kasi ang iniisip nila, hindi yung present life. Ang iniisip nila, after, mga kapatid ko, sa buhay na ito, ang iniisip nila, yung eternal life. Amen po ba? Hallelujah. Tingnan niyo ang sinabi na book of Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse 40. Hallelujah. Ganito po ang sinabi ng mga apostol. At sila ay nagsang-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila. Dire mo, ikaw daw palu-paluin. Pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila ng bilang na karapat dapat namang magbata ng kalimurahan dahil sa pangalan. Iba kasi talaga nito eh. The name above every name. The name of Jesus Christ. Everybody say amen. Hallelujah. Grabe, mga kapatid.
Ha? Pinagpapalo na sila. Ngayon nga, maisip natin mga kapatid, nangyari sa kanila, nangyayari na ngayon, sa panahon natin mga kapatid. Kaya nga, pinapag-ingat tayo palagi ng Panginoon kasi maraming hardship ngayon sa buhay mga kapatid. Maraming nangyayari sa ating kapaligiran mga kapatid. Yun nga napanood ko mga kapatid, di ba? Napanood nyo yun? Yung 21 na mga taong pinugutan ng liit mga kapatid ko, hallelujah. Grabe yun. Nung binasa ko yun mga kapatid ko at binuo kong binasa, sabi ko napaluha ako. Bakit? Alam nyo ba kung bakit mga kapatid? Pinugutan sila ng leeg, ng ulo mga kapatid ko, at yung ulo pinatok sa kanilang likuran. Hallelujah, pinapasuko sila. Kailangan tanggihan nyo si Jesus Christ. Mga Kristiyano yon mga kapatid ko, na kumikilala sa Panginoon. Kaya habang pinupugutan sila ng leeg mga kapatid, nagpupuri sila sa Panginoon. Umaawit sila at hindi nila isinuko ang Panginoon Hesus Kristo. Sabi ko, Lord, paano kung mangyari yan dito sa Pilipinas? Kaya namin. Wala nga lang bigas, ayaw magsimba. Yes, amen. Wala na ang kwarta, mga kapatid, hindi na madrawing yung mukha. Pag walang pera, burito na yung ulo. Ito, pinugutan dahil lang kay Kristo. Yes, yes. Wow! Sabi ko, kaya yun, Lord. Amen. Kung sa akin mangyari, lilipirin mo, gigilitan ka dahan-dahan, buti kung bigla, dahan-dahan, pag gumaganon mga kapatid. Siyempre yung liig natin mga kapatid ko, mayroon parang ugat dyan na makapal. Ang tigas niyan mga kapatid, piruin mo, isuko mo si Kristo, ayaw ko, pupugutan ka ng liig. Yes. Naluha ko ron mga kapatid. Amen, amen. Sabi ko, grabe, 21, pinugutan ng liig. Paano kaya yung pang-last mga kapatid, di mapurol na yung itak. Sakit nun. Pero dahil kay Kristo, pinapasuko yung kwento na yun, mga kapatid ko. Pinapasuko. Hallelujah. Pinapasuko sila, mga kapatid ko. At tanggihan nila ang Panginoong Hesus Kristo. Pero sabi nila, kahit patayin nyo kami, pupurihin pa rin namin ang Panginoon. For to me to live in Christ, but to die is gain. Hallelujah. Wow! Amen. Grabing hardship. Yes. Susunod na ngayon, mga bata, susunugin. Yung piloto, sinulong buhay. Tapos sabi na, ginagawa nila ito para sa paglilingkod sa Diyos. Mayroon bang reliyong ganon? Dinidepensahan mga kapatid ko ang aklat na yan mga kapatid. At pag pumatay sila, yun daw ay paglilingkod nila sa Diyos. Mayroon bang ganon? Mga inosenteng kabataan, mga inosenteng tao mga kapatid, namuhay lang daw, nagtrabaho lang daw doon para sa pamilya. Tapos pinugutan ng leeg. Yan ba yung reliyon? Kaya sabi mo, ito na yung hardship. Paano pag dumating sa Pilipinas yung mga ISIS na yun? Magkalukuhan na nga, pati gobyerno natin ngayon, pati ako nga, hindi na ako bumibilib sa gobyerno natin ngayon eh. Yes. Bakit? Nabalita na isang araw mga kapatid, ang MILF at ang militar natin nagsanipres na laban sa BIFF, kalukuhan. Tinugis yung BIFF, kasama yung MILF. Sinong pumatay ng 44, di ba MILF? Yes. Oh. Di ba kalukuhan lang, naglulukuhan na lang tayo nito? Yes. Amen! Pero sabi ko, ito na yun. Ito na yung hardship, mga kapatid. In the last days, perilous time shall come. Amen. Ito na yung panahong mapakangit, mga kapatid ko. Kaya anong gagawin ng Kristiyano? Magpakatatag, mga kapatid ko. Be joyful always in serving the Lord! Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko, paano pag dumating ito? Lahat ng mga manggagawa, unahin tipukin. Unahin natin si Pastor. Hallelujah. Susunod yung membro. Unahin mo natin yung muson. Daming Kristiyano ron. Laging puno na ang simbahan. Hallelujah. Okay lang sana kung persecution galing sa kanila, pero kung ang persecution galing sa kapwa mananampalataya, napakasakit ko yan. Yes. Amen. Hello? Amen. Ha? Yun na yun. Ito na yun, parating na mga kapatid. Sa totoo lang, kaya nga, kailangan maging matibay tayo. Sumagana tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo mga kapatid kung mahuli. Ha? Kailangan magpatuloy tayo, magpakatatag tayo mga kapatid, magpakalakas tayo mga kapatid ko, hallelujah. Kailangan mga kapatid, kasi yung sinabi, rejoicing mga kapatid, kasi na-accomplish na ng Panginoon natin.
It is finished, sabi ng Panginoon. It is finished na, mga kapatid. Hallelujah. Pero tingnan mo ngayon, mga kapatid ko, mayroong pinakamatinding hari ngayon kung ang ating Panginoon, sabi nga, the greatest philanthropist, mga kapatid, si Satan, mga kapatid, the greatest deceivers. Siya yung dakilang manlilinlang ngayon, nililinlang ang tao, mga kapatid. Pero mo, ginagawa ang paglilingkod sa Diyos, pumapatay at sasabihin ito'y paglilingkod sa Diyos. At meron na rin sa atin ngayon mga reliyon ganon. Dalawang reliyon ngayon, kung alam nyo, nagbabakbakan, nagpapatayan ngayon. Dito sa bansa natin. Hallelujah. Alam niyo yung iskan? Alam niyo yun. Ha? Versus ngayon, Muslim. Papatayan. Sinasalbis, mga kapatid. Naalala niyo sa Sapampalay na namatay doon, mga kapatid ko, na konsyal, dating konsyal ng Sapampalay, pinatay, mga kapatid. Ang pumatay, Muslim. O, dalawa sa Muslim, patay din. Patayan. Tapos sabihin, ginagawa namin itong paglilingkod sa Diyos. Yan yung nangyayari yun. Everybody say amen. Kaya huwag tayong maguluhan ang ating isipan, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, be joyful always. Pag sinabing be joyful, hindi yung tawa ka ng tawa, mga kapatid ko, kahit wala nakakatindi yun. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, maging masaya ka kahit na may hardship, kahit na may problema, para pag dumating yung problema, mga kapatid ko, sa buhay mo, kaya mo na sa watay, magpakatatag ka, sumamba ka sa Panginoon. Hindi na panahon ngayon, mga kapatid. Take note, sasabihin ko sa inyo, hindi na panahon ngayon para magpaligoy-ligoy pa sa paglilingkod sa Diyos. Panahon na ngayon na magpapatibay sa pananampalataya, mga kapatid. Because Jesus is coming soon! Amen. Hallelujah. Amen. Wala na ngayon, mga kapatid. Wala lang pasimple-simple ngayon. Yes. Ha? Kung saan ka nabibless, kung saan ka tumatag, kung saan ka na tumibay, mga kapatid ko. Hallelujah. Sabi nga, who shall separate us from the love of God? Wala nang pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na ano pang ibigay sa iyo ng mundo, kahit suhulan ka pa ng mundo, kung hindi naman ang buhay mo, mga kapatid, makakasiguro maliligtas, huwag na to'y. Dito lang ako sa Panginoon. Kahit na magdidil ako ng aso, kahit nakakain ako ng galunggo, kahit nakakain ako ng minatamis, mga kapatid ko, na dilis, okay lang. Hallelujah. Ang mahalaga, kapatid ko, nagsiserve tayo sa Panginoon na may katapatan. Dahil yung kailangan ngayon yung katapatan natin sa Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Kung pagpalain ka ng Panginoon, mga material na bagay, so be it, Lord, thank you so much, magagamit sa gawain ng Panginoon. Walang problema yun. Pero ang pinupunto ko, kung ang pagpapala siya, mga pagpapalayo sa isa pag-ibig ng Diyos, di balin ha. Kaya sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, anin ko ang pagpapala sa Kanaan. Yes. Hindi na ako sasama, Panginoon. Hindi na ako pupunta roon. Sasama ko sa iyo, Panginoon. Yes. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh! Hallelujah. Amen. The Spirit is moving in this place. Yes. Jesus. Woo! The Spirit is moving in this place. Amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, Lord. Talk to us, oh God. Talk to us, oh God. May mga naguguluhan, Panginoon. May mga naguguluhan, Panginoon. Hallelujah. May mga naguguluhan, Panginoon, kayo si Panogan. Talk to us, oh God. Hallelujah. Woo! Hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Sa pagputing bagay, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Mabuti ang Diyos na madalo siya sa atin. Yes. Hallelujah. Oh, glory. He's here. Amen. He's here. Hallelujah. What a great place to go. Thank you so much. So much. Hindi yung mga bagay na yan ang magpapasaya sa atin. Yes. Hindi yung mga bagay na yan. Hallelujah. Ibinigay ng Diyos yan bilang katuwang mo lang. Pero hindi yan ang tunay na magpapasaya sa atin. Yes. Ang tunay na kasiyahan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory. Kaya sabi niya po sa
sabi in the book of Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not based on what you eat and what you drink, but righteousness in the Holy Spirit. Yes. Yun yung importante, yung banal na Espiritu, mga kapatid.